Sa sandaling tumuntong na si Tian sa wild zone, isang higanteng ahas ang nagsimulang umaaligid sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Tian ang presensya ng nilalang sa kanyang likuran. Habang ang halimaw ay handa nang lumunin si Tian, inilabas ni Tian ang kanyang espada at naghanda. Inatake niya ang halimaw. Salamat sa kanyang sword talent dahil nahati niya ang halimaw. Matapos patayin ang halimaw, hiniwa ni Tian ang leeg nito at kinuha ang mga mata. Matapos makuha ang mga mata ng halimaw, sinabi ni Tian na ang mga halimaw sa lugar na ito ay hindi niya inaasahang napakamahina. Alam niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa mga mahihinang halimaw na ito, dahil sa mga alituntunin na nagsasaad na kapag mas maraming halimaw ang papatayin mo, mas tataas ang iyong rango. Napaisip si Tian kung gaano karaming mga puntos ang kakailanganin niya para makamit ang unang pwesto. Ang unang pwesto sa pagsusulit ay makakakuha ng 3 mid-tier na Beast Blood at 100,000 yuan. Ang pangalawang pwesto ay makakakuha ng isang mid-tier Beast Blood at 100,000 yuan. Ang ikatlong pwesto ay tatanggap ng 3 mababang antas ng Beast Blood at 50,000 yuan. Ang mga tao mula ika-4 hanggang ika-10 na pwesto, ay makakatanggap ng tig-iisang mababang antas ng Beast Blood. Nalungkot si Tian nang ma-realize niya, na napakalayo pa niya bago niya maabot ang unang pwesto. Nagpasya siyang umalis sa kanyang kasalukuyang lugar sa Pangangaso, upang makahanap pa ng higit pang mga halimaw. Habang tumatakbo siya ng buong bilis, may narinig siyang sumisigaw na humihingi ng tulong. Uminto siya sa pagtakbo nang marinig ang taong iyon, at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. May nakita siyang isang taong pinaliligiran ng mga halimaw. Nang tingnan ni Tian ang mukha ng taong nasa panganib, agad niyang napagtanto na ang taong iyon ay si Jiang Ba. Habang nanginginig sa takot, sinabi ni Jiang Ba na ayaw pa niyang mamatay dahil hindi pa siya nakakapag-asawa. Ang isa sa mga halimaw na nakapaligid sa kanya ay biglang sumalakay. Sa sandaling umatake ang halimaw, agad na ibinaba ni Jiang Ba ang kanyang sandata at tumakbo. Matapos makita ang sitwasyon, agad na inilabas ni Tian ang kanyang bow and arrow at tinarget nito ang halimaw. Tinamaan ng palaso ang halimaw sa tiyan. At laking gulat ni Jiang Ba nang makita ito. Kaagad, pinatay ni Tian ang halimaw. Tumalon siya pababa at sinabi kay Jiang Ba na gusto niyang patayin ang natitirang mga halimaw at kunin ang mga puntos para sa kanyang sarili. Nagulat si Jiang Ba nang makita si Tian. Sinabihan niya si Tian na tumakas na dahil hindi niya kaya ang mga Fang Wolves. Inactivate ni Tian ang kanyang speed talent, at tumakbo papunta sa gitna ng mga Fang Wolves. Naisip ng mga lobo na sama-sama nilang salakayin si Tian. Inilabas ni Tian ang kanyang espada at inactivate ang kanyang sword talent. Gumamit siya ng teknik na tinatawag na cut para hatiin ang mga halimaw. Hindi makapaniwala si Jiang Ba sa kanyang nakikita. Hindi siya makapaniwala na napakalakas ni Tian. Matapos patayin ang mga halimaw, sinimulan ni Tian na tanggalin ang mga parte ng kanilang katawan. Nagtanong siya kay Jiang Ba kung pahihintulutan siyang kunin niya ang mga pangil ng lobo. Sinabihan siya ni Jiang Ba na kunin niya ang lahat. Tinanong ni Tian si Jiang Ba kung ipagpapatuloy niya ang Pangangaso sa kanyang kasalukuyang estado. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na susuko na siya at hindi na manghuhuli. Sinabi niya kay Tian na masyadong delikado ang pagsusulit, at maswerte na buhay pa siya. Higit sa lahat, ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa team ay malubhang nasugatan, kaya't kailangan niya silang tulungan sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na kailangan niyang makasurvive, pati na ang mga kasamahan niya. Sa hitsura ng kaginhawaan sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Jiang Ba na tama ang ginawa niyang desisyon. Pagkasabi nito ay nagpasya na si Tian na umalis. Pinigilan muna siya ni Jiang Ba, at sinabihan siyang mag-ingat dahil may mga pseudo beast sa lugar. Nagulat si Tian sa narinig. Ang pinakamalakas na halimaw ay tinatawag na Fierce Beasts. Pagkatapos ng Fierce Beast, ang mga pseudo beast ang pangalawa sa pinakamalakas, at ang karaniwang mga halimaw ang pinakamahina. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang mga estudyante ng First Academy ay nakikipaglaban sa isang butik-butik na ahas na mahigit 10 metro. Ang ahas na iyon ay isang pseudo beast. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang pseudo beast ay nagkakahalaga ng 500 puntos. Tuwang-tuwa si Tian nang marinig ito. Hinawakan niya si Jiang Ba, at tinanong kung saan ang direksyon patungo sa halimaw.
Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang halimaw ay nasa timog silangang bahagi ng Wild Zone. Ang timog silangan na bahagi ay may nakakatakot na enerhiya sa paligid nito, pero hindi na yun pinansin ni Tian at nagmamadaling pumunta sa lugar. Naniniwala siya na siya ang makakakuha sa unang pwesto, kung makukuha niya ang 500 puntos. Ilang sandali pa ay napatigil siya sa pagtakbo nang may nakita siyang kakaiba. Nakita niya ang mga bangkay ng mga estudyante sa lupa. Dahil sa kanilang uniforme, masasabi niyang kabilang sa First Academy ang mga estudyante. Habang nakatingin sa mga estudyante, may narinig siyang pagsabog mula malapit sa kanya. Iniisip niya kaagad na ito ang hinahanap niyang lokasyon. Tumakbo siya patungo sa gilid ng pagsabog. Pagdating niya doon, nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang isang pseudo-beast. Pinangunahan ni Xiaobi ang mga estudyante ng First Academy upang salakayin ang higanteng ahas. Sinabi niya sa kanila na gamitin ang lahat ng kanilang arsenal para pabagalin ang halimaw, dahil siya ang tatapos at kukuha ng 500 puntos. Sinunod ng lahat ng estudyante ang utos ni Xia. Sinalakay din ng bodyguard ni Xia ang halimaw. Ipinaalam ng bodyguard kay Xia na nauubusan na ng stamina ang halimaw, at ngayon na ang perpektong oras para talunin ito. Nang marinig ni Xia ang sinabi ng kanyang bodyguard, ay agad itong sumugod para salakayin ang higanteng ahas. Tumalon siya at sinaksak ang halimaw sa ulo nito. Napangiti siya nang marinig ang halimaw na sumisigaw sa sakit, sigurado siya na kaya niyang patayin ang halimaw. Ginamit ng halimaw ang kanyang sungay para itapon si Xia palayo, at naitapon si Xia sa isang gusali. Habang nasa gusali, ngumiti si Xia dahil sigurado siyang mamamatay na ang halimaw. At mapapasa kanya na ang 500 points. Nagpagulong-gulong ang halimaw sa sakit hanggang sa tuluyang bumigay at natamba. Nainis si Tian nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na talagang napatay na ang halimaw. Pinagsisihan niya ang katotohanan na late na siyang dumating. Tinanggal ni Xiaobi ang mga malalaking bato sa paligid niya, at pinuntahan ang kanyang mga kaklase. Pinati siya ng kanyang bodyguard at mga kaklase sa pagpatay sa ahas. Tumawa si Xiaobi at sinabi na siya ang makakakuha sa unang pwesto na nararapat sa kanya. Sa pagkasabi ni Xia, binuksan ng ahas ang mga mata niya at bumangon. Naging kulay violet ang katawan nito, at nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Tumilapon ang lahat ng mga estudyante sa impact na malapit dito. Nang makita ni Xia kung paano kumilos ang ahas, agad niyang napagtanto na ang halimaw ay nag-transform sa bloodburst mode. Matapos tumilapon ang mga estudyanteng nasa paligid, tumakbo palayo ang halimaw. Sinabihan ni Xia ang mga estudyante na tumayo at habulin ang halimaw. Ipinaalam niya sa kanila na ang halimaw ay hindi na isang pseudo-beast, isa na itong ganap na full-fierce beast. Natakot ang mga estudyante ng First Academy nang marinig ito. Tinanong nila si Xia kung matalinong paraan ba ang paghabol pa rin nila sa isang full-fierce na halimaw. Sinabi ni Xia sa mga estudyante na kailangan nilang habulin ang halimaw, dahil ito ay nagkakahalaga na ng 1,000 puntos. Nagulat ang mga estudyante sa narinig. Agad nilang hinabol ang halimaw dahil ayaw nilang may magnakaw ng pagkakataon na ito sa kanila. Alam ni Xia na ang mga pag-atake at ang mga pinsala na natanggap ng halimaw mula sa mga estudyante ng kanyang akademya, ay naging dahilan upang manghina ang halimaw. Tinitiyak niya na siya at ang kanyang mga kaklase ang makakaabot sa halimaw bago pa ang iba, kung hindi, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan lamang. Tuwang-tuwa si Tian sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ang halimaw at nagkakahalaga na ito ng 1,000 puntos. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroon siyang speed talent na magpapabilis sa kanya kaysa sa iba. Naghanda siya sa kanyang posisyon at inactivate ang pinakamataas na kapangyarihan sa kanyang speed talent. Kaagad, ginawa niya ito at tumakbo sa isang nakakabaliw na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula siyang magdahan-dahan, nang mapagtanto niyang nauna siya sa mga estudyante ng First Academy. Nakita niya ang mga bakas na kulay violet na dugo sa lupa. Matapos sundan ang bakas ng dugo, nakarating si Tian sa isang abandonadong tindahan. Napangiti siya nang mapagtantong siya ang unang nakarating dito. Siya ay sigurado na siya ang makakakuha ng 1,000 puntos. Pagpasok ni Tian sa tindahan, ang una niyang napansin ay ang amoy ng ahas. Ito ang nagpasigurado sa kanya na naririto ang ahas.
Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, may nakita siyang nagpagulat sa kanya. Nakita niya ang ahas na umiinom ng ilang patak ng tubig. Hindi niya alam kung anong uri ng tubig ito, pero sigurado siyang hindi ito isang normal na likido. Inilabas niya ang kanyang espada at iisipin mamaya ang tungkol sa tubig pagkatapos niyang patayin ang halimaw at makuha ang 1,000 puntos. Sinugod niya ang halimaw habang ito ay abala. Sa kasamaang palad para kay Tian, napansin ng halimaw ang kanyang presensya. At agad itong umatake. Nagulat si Tian sa bilis ng halimaw. Ginamit ng halimaw ang kanyang kamay para atakihin si Tian. Naiwasan ni Tian ang pag-atake, ngunit nahulog ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Habang nasa himpapawid, inilabas ni Tian ang kanyang bow at ang 2 palaso at tinarget ito sa halimaw. Natama ng palaso ang halimaw sa mga mata nito at nabulag. Pagkalapag sa lupa, dinampot ni Tian ang kanyang espada at sinugod ang halimaw. Tumalon siya sa kamay ng halimaw at sinaksak ito. Napasigaw ang halimaw sa sakit nang ito ay nasaksak. Pinalalim ni Tian ang kanyang espada sa balat ng halimaw dahil sa sobrang lakas ng balat ng ahas. Nanginginig ang mga kamay at espada ni Tian. Sumigaw si Tian para palakasin ang kanyang lakas at sinimulang putulin ang kamay ng halimaw sa piraso. Hindi mabilang ang mga hiwa sa katawan ng halimaw na ginawa ni Tian, hanggang sa mawalan ng malay ang halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan ng lakas ang halimaw at namatay. Nakahinga ng maluwag si Tian nang makita ito. Alam niyang hindi niya magagawang patayin ang halimaw, kung hindi ito pinahina ng mga estudyante ng First Academy. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang tumutulo pa rin ang misteryosong likidong iniinom ng ahas. Nagpasya siyang kunin ang likido para sa kanyang sarili dahil kung ito ay isang bagay na importante sa isang halimaw, kung gayon ito ay isang kayamanan. Naglabas siya ng bote para kumuha ng likido. Tinapakan niya ang ulo ng halimaw, at tinanggal ang eyeball nito para magsilbing patunay ng pagpatay niya. Ang dugo mula sa puso ng isang halimaw ay sobrang mahalaga, kaya hiniwa ni Tian ang puso at pinatulo ang dugo nito. Matapos makakuha ng dugo na gusto niya at makakuha ng ilang patak ng mahiwagang likido, nagpasya siyang sirain ang bato kung saan tumutulo ang likido, dahil hindi niya alam kung ano ito, at ayaw niyang makakuha dito si Xia sa bato. Matapos kalkulahin ang halaga ng mga puntos na kanyang nakuha, natitiyak ni Tian na siya ang nasa unang pwesto sa pagsusulit. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat ng gamit niya, nagpasya na siyang umalis sa lugar.